Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami maging marapat sa pagkabuhay na aming kinamtan sa Kanya sa binyag upang ang ipinagdiriwang namin ngayon ng buong galak ay siyang laging maging lakas para kami ay maligtas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, minabuti ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia, kasama nina Pablo at Bernabe. At sinugo nila ang mga pangunahin na mga kapatid, si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman. Kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na hintil sa Antioquia, sa Syria at Cilicia. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dinin. Bagamat hindi namin sila inutusan, di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo, kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, na di nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin, maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga diyos-diyusan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Pinayuhan ang mga sugo pagdating sa Antioquia. Tinipon nila ang mga kapatid at ibinigay ang sulat. Pagkabasa sa liham, ang mga tao'y nagalak dahil sa kanilang narinig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Sa gitna ng mga bansa, sabihing Diyos ay dakila.
tayo pong lahat. Sa gitna ng mga bansa, sabihing Diyos ay dakila. Nahahanda ako, O Diyos, ako ngayoy handa na. Purihin ka at awitan ng awiting masisigla. Gumising ka, katawan ko, gumising ka, kaluluwa. Gumising ka, tugtugin mo, yaong lumang lirat alpa. Tumugtog ka at hintayin ang liwayway ng umaga, tugon. Sa gitna ng mga bansa, sabihing Diyos ay dakila. Sa gitna ng mga bansa, kita'y pasasalamatan. Poon, ika'y pupurihin sa gitna ng mga hirang. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Ihayag mo sa itaas ang taglay mong kabantugat. Dito naman sa daigdig ay ang iyong kaningningan. Tugon. Sa gitna ng mga bansa, sabihing Diyos ay dakila. Tumayo ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat nang narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at tumirang sa inyo, upang kayo'y humayo at mamunga, at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tingnan nyo nga muna yung mga katabi ninyo. Wala naman ng teenager sa atin, no? Karamihan, senior na. Sana hindi lang matanda, kundi may pinagkakatandaan o may pinagkatandaan na. Kung titingnan natin, marami sa atin kulubot na ang mukha at ang inaasahan, may natutunan na tayo sa buhay. Hindi tayo pwedeng tumatanda ng paurong. Inaasahan din na mas lumalawak ang ating
pag-unawa, mas lumalawak ang ating kaalaman dahil nga sa ating mga karanasan. Sa puntong ito ba ng ating buhay, kasi tulog pa yung mga teenager, no? Alam na ba natin ang kahulugan ng pag-ibig? Alam na ba natin ayon sa itinuturo sa atin Jesus? Kasi sabi sa Ebanghelyo, no, sinabi niya sa kanyang mga alagad, ito ang aking utos, mag-ibigan kayo. At paano? Sabi, kung paano ko kayong inibig, ganun din mag-ibigan kayo. Paano ba nagmahal si Jesus? Dapat inaalam natin. Dapat pinagninilayan natin. Paano ba nagmahal si Jesus? Nagmahal, pero nasaktan, pero nagmahal ulit. Trinaydor, pero nagmahal ulit. Nagbigay ng lahat, pero nagmahal pa rin. O sabihin, nasaktan na, pero mas pinili na magmahal pa rin. Hanggang sa kahit ang kanyang sariling buhay, kusang ibinigay. Hindi pinilit, kundi kusang ibinigay ang kanyang pagmamahal sa lahat. Gusto man siya o hindi, kusa niyang ibinigay ang pag-ibig na ito. So ngayon, ano ang pagkaunawa mo pag sinasabing pag-ibig? Pinag-uusapan niyo ba? Isa kasi hindi lang ito basta salita lang, no? Na I love you, mua, chup-chup. Hindi lang yan eh. Sabi nga, ipinapakita. Ipakita mo sa gawa. Ipakita mo sa pagkilos yung sinasabi mong pagmamahal. Ilan na ba sa inyo ang ayaw na trauma na dahil sa pagmamahal? Ay sa buhay, may kita yan sa pang-araw-araw nating buhay. Masaya ka ba? Nagiging masaya ka ba? Sa ginagawa mo, sa nararamdaman mo. Ulitin ko po, ang pag-ibig ba na alam mo ay ayon sa ipinapaliwanag ni Jesus sa atin o ayon pa rin sa napapanood mo sa teleserye, napapanood mo sa pelikula? At huwag mong sabihin ding matanda na kami. Wala na yung love na yan. Walang edad ang utos na magmahal. Kaya nga sa murang edad, itinuturo ito. Bata pa lang, tinuturo na natin ano ang kahulugan ng pagmamahal. Sa mga anak ninyo, paano sinasabing mahal ng mga anak ang mga magulang? Sa murang edad, sinusunod ang kanilang utos. Pag tinuturuan ng mga gawaing bahay, gagawin ito, masaya itong gagawin. Dahil mahal nila ang kanilang magulang. Hanggang sa umabot ito sa mga edad natin. Edad natin ngayon. O ganun pa rin ba? Love is as many splendid thing. Ganun pa rin ba? Kung paano mong isinulat ito sa Islam book noon? Define love. Love is like a rosary. Ano ba mga definition nyo ng love noon? O ngayon? Ha? Love is blind. Oh, love is blind. Love is blind ba talaga? Pero, parang hindi naman, no? Kasi, kung love is blind, ang sabi ni Jesus kasi, ako ang pumili sa inyo eh. Pinili ni Jesus ang mga alagad, alam niyang meron itong mga kahinaan. Alam niya na
hindi perpekto itong mga mamahalin niya. Nakita niya na yan eh, pero mas pinili niya ang magmahal. No, paano? Kaya dapat patuloy natin na pagnilayan kung ang pagmamahal bang isinasa buhay natin, ang pagmamahal ba na nalalaman natin ay ayon sa ipinakita at itinuro ni Jesus sa atin. Sana po, kahit matanda na, magmahal pa rin. Hindi yung hahanap ko ng boyfriend at girlfriend. Iba yun, ha? Hindi yun yung love na hinihingi sa atin. Yung bang kahit nga, dapat nga, tayo matatanda, ang hindi natakot mag-alay ng sariling buhay. Yung bang sasabihin natin, di bali na, ako na lang magkasakit, ako na lang ang mamatay, wag lang sila. Alang-alang sa pag-ibig mo sa mga taong higit na nangangailangang mabuhay. Yun ang pagmamahal. Mga dapat natin matutunan mula kay Kristo. Paano na? Minsan, hindi ko alam kung ano ba, nakakaintindi pa ba kayo o ano na? Wala na ba? Wala na ba sa katinuan? At wala. Minsan, ganun Pagbata, mahirap makinig, mahirap paliwanagan. Pag tumanda naman, mas lalong mahirap paliwanagan. Pero bahala na ang Diyos, Bahala na ang Diyos. Siya naman ang nagbubukas ng ating mga puso at isipan para lubusan natin maintindihan ang kanyang utos na tayo ay magmahal, na tayo ay magmahalan. Amen? Tinatawag tayo ni Kristo sa kanyang mga kaibigan at inuutusan tayong ibigin ang isa't isa. Ipakita natin ang ating pag-ibig sa katapatan ng ating mga panalangin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Ang mga tinawag upang mangaral ng Ebanghelyo sa anumang paraan, naway magpahayag ng mabuting balita ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Ang mga namumunong politiko, naway matakot sa Diyos at gawin ang nararapat ayon sa mga salita ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Ang mga mag-asawa, naway isa puso ang utos ng Diyos na mag-ibigan kahit sa mga pagkakataon ng pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatagpo ng pagmamahal sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Ang mga kapatid nating yumao, naway pagkalooban ng Diyos ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat.
Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Bukal ng pag-ibig, nagbibigay kulay sa buong daigdig. Kami lumalapit sa iyong batis upang magmahal. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Basbasan mo ang aming alay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusanang kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birhen Maria na inang ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kay sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kaalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat
Hinihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ngayon po ay gaganapin natin ang pag-aalay ng bulaklak sa mahal na Birhen ng Soledad. Halina at tayo ay mag-alay ng mga bulaklak, ng mga bulaklak kay Maria. Halina at tayo ay mag-alay ng mga bulaklak, ng mga bulaklak kay Maria. Halina tayo ay mag-alay ng mga bulaklak, ng mga bulaklak kay Maria. Halina tayo ay mag-alay ng mga bulaklak, ng mga bulaklak kay Maria.